Alam mo ba? Malaking bahagi na ng buhay ng bawat estudyante ang teknolohiya. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit kapag nasobrahan ang paggamit ng social media, maaari itong makaapekto sa ating konsentrasyon, kalusugan at pag-aaral. Upang mas maintindihan ang isyong ito, nagsagawa kami ng survey sa mga estudyante ng University of Cebu Senior High School. Pero isipin mong papasok ka sa paaralan para magtuto. Pero bago pa man magsimula ang unang subject, scroll ka na ng ilang oras sa iyong cellphone. Marami ng estudyante ang mga nakakaranas nito, bagamat maaari ring makatutulong sa atin ang social media. Maaari rin itong maging dahilan ng pagkaabala kapag hindi ito nagamit ng tama. Ngayon, ano nga ba ang pinapakita ng aming survey? sa aming survey sa 35 estudyante ng University of Cebu Senior High School, lumabas na ang karamihan ay gumagamit ng social media na higit 4 na oras bawat araw. Marami rin ang nagsasabing nagpupuyat at napababayaan ang kanilang mga gawain dahil dito. Naaapektuhan din nito ang kanilang konsentrasyon habang nag-aaral. Ipinapakita nito na kahit maraming benepisyo ang social media, maaari rin itong magkaroon ng negatibong epekto kapag nasobrahan ang paggamit. Yes, I feel very distracted because, as a generation of modern technology, we are embracing to the new innovation. And sometimes it can cause real harm. Ipinapakita ng aming survey at panayam na hindi ang social media ang problema, kundi kung paano natin ito ginagamit. Narito ang ilang simpleng paraan para magkaroon ng mas magandang digital na gawain. Una, magtakda ng limitasyon sa screen time. Pangalawa, iwasang gumamit ng cellphone habang nag-aaral. Tapusin muna ang mga gawain bago mag-social media. Matulog ng sapat, gumugol ng mas maraming oras kasama ang pamilya, kaibigan at mga gawain sa paaralan. Ang pagkilala sa problemang ito ang unang hakbang sa pagbabago. Hindi natin kailangang itigil ang social media, kundi gamitin ito ng responsable. Sa maliit na hakbang, makakamit natin ang tamang balanse sa digital at tunay na mundo. Pumili ng balansing pamumuhay, bawasan ang pag-scroll at mas pahalagaan ang tunay na buhay. Kaya, scroll less, live more.